Yes mga kahatso, so gagala naman tayo. Siyempre pupunta natin yung mga apple farm nila dito. So pupunta natin yung ibang klase nilang mga apple dito sa may Japan. So malapit lang po siya sa may highway. Along the highway lang po. And you can see and take a picture here sa may Let's Japan. Enjoy the apple farm experience. O, diba mga kahatsos, nako pulang-pula ang lalaki ng mga apple dito. Ito hindi pa ito masyadong pipitasin kasi may ilalaki pa to. Nakita nyo naman, malapitan natin na napipitas yung mga apple dito. So merong red, merong yung parang mamula-mula lang siya, at meron yung parang dilaw lang siya. At meron din yung dwarf or akane apple na maliliit lang siya. Yan, kung gusto niyo ng apple farm experience, punta lang kayo sa mga buwan ng October, November. Yun na yung pinaka-peak season ng mga apple dito sa Japan. Malalaki na siya at pwede kayong mag-take a pictures, yung makita nyo ng malipitan. Ang ganda. Siyempre matatagpuan nyo lang sa Iida City or sa Nagano, Japan, kung saan yung pinaka-the best apple in town in Japan. O diba, along the highway lang, makikita na natin itong mga nagsasarapan at juicing mga apple, yung mga Fuji apple dito sa Nagano, Japan. Siyempre pinipictures natin dito yung pinaka top apple nila dito sa may Nagano, Japan. So, dito tayo sa may Iida, sa may along the highway lang po kung saan makikita natin mga juicy apple. Bili tayo ng apple dito sa may kanilang honesty store. Bili tayo dito sa may honesty store. So ang price ng apple is 200 yen. Kuha tayo sa ating wallet. Dahil honesty store siya, so walang bantay. Siyempre magbabayad tayo dito according sa nakalagay na presyo. Ayan, shoot lang natin sa kanilang alkansya dito dahil wala ngang bantay. So yan, kukunin natin tong ating apple. Puntahan na natin at baybayin na natin yung iba pang mga prutas dito sa Japan. So, yung along the kalsada lang. Siyempre, onting trivia lang. Alam nyo ba na ang pinakamasarap na apple dito sa Japan is matatagpuan nyo dito sa may Iida, Nagano, Japan or Nagano, Japan. So, dito yung mga pinakamasasarap na apple na flavorful, talagang first class na apples. Kaya dito dinaraos yung kanilang Apple Festival. So mga depende sa season, pero sa August nila ginaganap yung kanilang Thanksgiving for Apple Festival. So puntahan na natin itong isang farm pa na may marami ding apple dito. Kasi medyo layo-layo siya. Actually hindi pa siya sobrang laking farm talaga na makikita nyo dito sa Japan. Malayo-layo. Kasi hindi talaga ito yung mismong pinakataniman ng apple dito sa Japan. Syempre wala na ito sa Pilipinas. Kung gusto mo ma-witness yung apple farm dito sa Japan, pumunta ka po ng September, October, and November. So yung mga pinaka peak season ng apple farm. So doon mo masasakyan yung mga malalaki ng apple. So tara mga kahatsos, puntahan pa natin ang malapitan itong mga apple farm nila dito sa may Iida, Nagano, Japan. Kabilang side, ito hindi ko alam kung anong klaseng prutas tong kabilang to. So let's check it. Persimmon. Persimmon to. Ito tayo doon. Meron pala siyang maliliit na apple. Puntahan natin. Ito malalaking apple. Ito naman maliliit na apple. Yan siya maliliit siya. Itong part na to malalaki. Yan. So
So, dito sa Japan, merong part dito na taniman ng mga apple na kung saan ang tatanim is yung mga estudyante. So, kinukulture nila yon. So, minamaster talaga nila yung pagtatanim ng apple para kung sakaling gusto nila mag-farm, meron na silang sapat na kaalaman kung paano magtanim ng pinaka the best apple in town dito sa may Japan. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo na paglalakad para makita natin yung iba pang apple na malapit lang po sa daan. Dito pa rin sa may Iida City, Nagano. So tara, let's go. Puntahan pa natin yung ibang apple at grapes na tabing kalsada lang na makikita mo. So pwede ka ding bumili sa may-ari kung sakaling nandun, kung pwede na talaga siyang kainin, pwedeng ibenta. So pwede ka nang bumili sa mismong sa may-ari. Kagaya na tong apple na to, so nasa asing tabing-tabing kalsada lang siya. Nakita nyo naman, hitit na hitit siya. Ayan, ang lalaki nyo. Ito sobrang laki. Grabe oh. Ang lalaki niya. Diba? O nasa kalsada lang siya oh. Yan yung mga nalalaglag na ganyan, pwede nang pulutin yan. Pero kung pipitas ka dyan at mahuli ka na may-ari, cardiac ka, so bawal yan. Syempre dito sa Japan, as much as possible, their responsibility to respect each other. So pinangangalagaan talaga nila yung attitude, yung pagiging how to build a good relationship to each other and how to respect. Talagang pinangangalagaan ng mga Japanese yung image ng pagkatao nila, yung pagiging mabuting tao sa kanilang kapwa. So talagang pinapractice nila ng mabuti yun dito sa Japan. Yan. Ito, diba tabing kalsada din. Ito, diba tabing kalsada din to. Ayan mga apple. Ito naman yung binlag ko nung nakaraan, yung mga grapes. So ngayon malalaki na siya. Pero may bakod na siya ngayon this time. Kasi ayan o. As you can see, naka CCTV daw siya coverage. Ayun na, may mga balot na siya. Yan. So yan, may mga balot na siya. At naka-secured na. Kasi pwede na siyang pambenta yung mga yan. Kaya may balot na. Ayan, keep out, keep out. So, yan yung binidyo ko nung nakaraan. Kasi baka nga naman pitasin. Yung mga grapes na yan, mga mahal yan. Isa yung first class na grapes, yung kulay green. Dito ako umikot noon, yung nakaraan. Itong area na to, dito tayo umikot nung nakaraan. Yan sa area na yan. Ito yung last na vlog ko na yan, wala pa siyang bakod, na pwede mo pa siyang pasukin kasi bawal mo pa siyang kainin, hindi pa siya pwedeng harvestin. So kinukulture pa siya, inaalagaan pa siya para mas maging better at maging first class na grapes. Ganda, diba? Eto na siya ngayon, pangbenta na, so pwede na siyang i-harvest. So ngayon, hindi na tayo nakapasok. So ito yung may-ari ng farm ng grapes. So pupuntahan natin, bibili tayo ng kanilang grapes dito. Na fresh from the grape farm. Ayan ito yung bibili tayo dito sa kanilang grapes. Simasen, grape wa! By Dikiru. Hi, bye. Dikiru desu. Ayun yung may-ari. Hi, onegaishimasu. Ikura desu. Konnichiwa. Ayan, bili tayo. So, ito yung grapes na tanim niya unisang yung nakaraan doon. So, binidyo-bidyo.
natin. So, ito na yung bibili natin. Correct. So, 1,380. Yeah, okay. Correct. Onegaishimasu. Ayan, bibili natin yan. Yun yun, lalaki niya, oh. Oh. Mami. Onegaishimasu. Hi, hi. Onegaishimasu. Kuchi. Hi. So, ito yung first class yung mga yan. Kita nyo may 2, 3. Ito yung lalaki, oh. Ayan, oh. Si Papa na nakaraan yung binigyan natin nakaraan. Kuchi. 1,000. 1, 2, 3. Oh, sugoy. Ego wakarimasu. Sugoy, Papa. Ego wakarimasu. Okay. Okay? Okay, discount tayo ng 80. Arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegaishimasu. Na tayong grapes. So, ayun, mayroon din silang may silang may mga koi fish, oh, galing sa ilog yung kanilang. So, ayan, nakabili na tayo ng grapes at ng apple. Fresh from the farm. Wow! Yan, naka-discount tayo sa kanila ng 80 yen. Itong apple na to. Isang kalsada lang. Liit lang. Yan, malapit na tayo sa may highway kung saan nakatanim yung mga apple. So mismong highway yung pupuntahan natin na nandun lang, nagkalat lang yung mga apple. Yan, dito na tayo sa may highway. Ito as in daanan to ng mga tao. Makikita nyo yung apple dito. Ayan. Nasa kalsada lang siya. Ayan. Makikita nyo yung apple dyan. Kasi nandito lang siya sa may kalsada. Diba? Bus. Ayan. Ganito ka-safe yung fruits dito sa may Japan, mga ka-hot sauce. See you next time again, mga ka-hot sauce. Another day, another art. Iba pa. See you next time again to my YouTube channel. Bye-bye, mga ka-hot sauce. Ayan, syempre, kakainin na namin to. Ito na yung aking binili, diba? Masarap. Napakasarap nito. Titikman na natin. Syempre, pipiliin ko yung pinakamalaki. Alam mo, malinamnam to. Ito yung unang-unang kinain ko sa Japan na, ay, sabi ko, napakasarap yung unang punta ko. Sabi ko, napakasarap talaga. Yummy. Hindi makapagsalita. Ang sarap, napakalinamnam. Ito yung pinaka-bestseller nila dahil sa pinakamahal man, no? Belson. Pangalawa yung pinaka-violet. Shine masarap ko pa. Violet na malalaki. Saka lalaki, parang itlog. Sarap na? Ganda. Sarap lapit.